Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, walang umakyat sa langit, kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. At kung paano itinaas ni Moises ang ahas doon sa ina, ngayon din naman kailangang itaas sa anak ng tao, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahama, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po, Padre. Mga kapatid, ngayon pong taon ay sinisimulan natin ang pambansang pagdiriwang ng kapistahan ng mahal na po Jesus Nazareno. Pinagsusuligapan po natin baguhin, itama yung mali nating nakasanayan na tawagin na kapistahan ito ng itim na Nazareno. Dahil po ipinagdiriwang natin ay hindi yung kulay ng imahe ng poon, ipinagdiriwang po natin ngayon si Jesus, ang ating Panginoong Diyos na taga-Nazaret. Kung nagsimba po kayo ng mga nakaraang araw, lalong-lalo ng oktaba ng Pasko, doon sinabi sa atin ni San Lucas, ipinakilala sa atin nila San Mateo, nila San Lucas, na matapos matagal na tagpo ng mga pangyayari na nakapalimot sa kapanganakan ng Panginoon, sila ay umuwi sa Nazareth, Galilea. Kaya tinawag siya Nazareno. Ipinagpapasalamat po natin sa Diyos na isinugo niya ang kanyang bugtong na anak upang pangunahan tayo. Ang anak ng Diyos na nasa kataas-taasan, nasa kaluwalhatian ay lumapit sa atin, bumaba, binaba niya tayo. At sana po magkaroon ng mas malalim na pag-unawa ang pagbaba ng Diyos sa pagdiriwang natin ng kanyang pag-ibig sa linggo. Naalala ko po nung kami po ay mga seminarista pa, kadalasan kapag summer, kami po ay mayroong mga immersion. May mga summer apostolic immersion. Ano pong ibig sabihin nito? Kami ay makikipamukay sa mga communities, sa mga families. May mga foster families na mag-aampon at kukukup sa amin ng ilang linggo. Makikipamukay, immersion. At noong unang panahon po, ang pagbibinyag ay immersion. Ano po bang ibig sabihin ng immersion? Hindi lang po ito sausaw. Ngayon malamig-lamig, no? Marami sa mga nakatatanda sa ating hindi naliligo. Ang ginagawa ay wisik-wisik. Hindi po yan ang immersion. Ang immersion po ay paglubog. Ibig sabihin, buong katawan, buong pagkatao, inilubog. At yun po ang ginawa ni Jesus. Inulubog niya ang kanyang sarili, ang kanyang karanasan, ang kanyang pagkadiyos sa ating pagkatao. Kaya naiintindihan tayo ng Diyos. Alam ng Diyos ang lahat ng pinagdaraanan natin. Dahil naranasan ng Diyos. So my dear brothers and sisters, ang pagdiriwang po natin ng kapistahan ito ay pinapaalala sa atin the proximity and closeness of God to us. Malapit ang Diyos, lumalapit ang Diyos sa atin.
Kaya ang paanyaya sa atin, no, lalo-lalo na sa aming mga kaparian, ay to immerse ourselves with your lives. Yung makinig kami sa mga kwento ninyo, yung makilala namin kayo, yung magalugad namin, mapuntahan namin ang mga barangay ninyo, magdalaw ang mga may sakit, dahil yun po ang ginawa ng ating Panginoon. Sa kanyang paglubog, pinuntahan niya ang lahat ng pwede niyang mapuntahan. Hindi lang yung mga mayayaman, hindi lang yung may kapangyarihan. Nakita natin kay Jesus kung paano siya nakipamuhay lalo-lalo na sa mga tukha, sa mga walang-wala. Mga kapatid, ito po yung pinagpapasalamat natin. Bumaba ang Diyos, hindi lang para makisawsaw, hindi lang para magbisig-bisig, kundi lumubog at magpapal sa ating karanasan. Kaya pinagpapasalamat po natin ang mga kaibigan natin, mga kakilala natin na handang samahan tayo, handang damayan tayo, lalo-lalo na kapag mabigat ang buhay, mabigat ang krus na pasal-pasal natin. Yung hindi tayo basta-basta iniiwan sa ere. Sa banal na misa po ito, ipinagdarasal natin ang mga kapatid natin, mga deboto na ngayon ay inihahatid ang andas kung saan nakalagak ang imahe ng mahal ng Poong Jesus Nazareno. Sana po ang mga debotong ito ay hindi lang matagpuan, hindi lang sana nila mahawakan ang andas, ang lubid, ang poon, bagkus maranasan nila sa kanilang buhay ang paglapit ng Diyos, ang paglapit ng Nazareno, ang paglubog ng Nazareno upang samahan tayo. So mga kapatid, ipinagdarasal po natin ang kaligtasan, ang kapakanan ng mga kapwa natin, mga kapatid natin, deboto ng mahal na Poong Jesus Nazareno. Amen.